Hello, hello po mga Dabbercats. Andito na po ang inyong lingkod, Travelits. Kumusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Bago po ang lahat, nais ko po muna magpasalamat sa mga subscribers po na laging sumusubaybay po sa inyong lingkod. At ganun din po, bago nating pumunta sa ating topic, ay nais ko po munang i-shout out ang ating mga naging kaibigan at ang mga sumusubaybay sa atin sa ating mga YouTube channel, sa ating mga kwento, sa ating mga reaksyon. Ito pa pinangungunahan ng ang inyong lingkod na si Sir Real Talk Chicago, RTC. Hello po. Yan, support tayo. Si Johara, si Aliyah, Angelique. Tama ba yung pronounce ko? Hello, shout out. RC Cabrera. Si Ate Chesky. Chesky? Yeah. Dexter Beltran. Hello po. Kumusta po? Grelin Santa Maria. Jake Magnus. Jay Guevara. Yan, shout out. Nagsi-shout out din sila kapag nagko-comment tayo doon sa kanilang vlog. Yung mga TVJ Defender, yung mga yan, mga vlogger na mga sikat na yung mga yan, pero mababait. At ganun din po si Richard Martinez. Tris Trump Troy. Yan. Like naman nakikita yan sa live ni Real Talk Chicago. Ganon din po si na Ma'am Carly, Melay PC, Gruel Aguirre, Tibot Vlogs, Lakwachera, at si Karen Benito Ordinez. Mga friends ko din po yan sa Facebook. Yan atin ay reaction lang. Tayo po yung mga reactor. Para sa, hindi lang naman sa TVJ TVJ, sa Showtime, kasi yun ang trending ngayon, saka yung tape bulaga. Ngayon, nakita ko tungkol na naman dun sa walang katapusang cake at icing. Di ba, bali hinihintay na lang natin kung ano yung pinakapasya ng MTRCB kina Vice Ganda at saka kay Ayon. Hindi naman tayo natutuwa dun sa nangyari sa kanya aksidente, kasi nga aksidente nga, at least wala nangyaring masama sa kanila. At yun ay pinagpapasalamat naman natin. Siyempre, mga artista sila, mga sikat, natural, celebrity. Kung hindi na, 4 silang nagkarambolang sasakyan, pero siya yung sikat kasi. Kaya napag-usapan. Pero narinig naman natin na kikiusuyo siya, na tulungan yung driver, na siguro tulungan para doon sa naging damage, kasi baka mamaya mawalan nga ng trabaho yung driver, which is okay naman yon sa side ni Vice. Ngayon kahapon, pakita ko lang sa inyo, siguro yung iba napanood din to, kapraso lang to, na hindi ko alam kung ano ang gusto niyang pakahulugan. Okay, eto, papanoorin po natin, no? Iyan, pakita ko sa inyo. Ano ang dating sa inyo nung ginawa na yun ni Vice? Siguro may kanya-kanya tayong opinion doon nung nakita niya yung cake. Para siya nagkaroon ng phobia. Kasi kapag sinabing cake, may icing. Na para bang, ay, patay mo na Ayon. Sabi niyang ganon. Ano yun? Parang nananadya na parang pinakita nila na allergic na sila sa cake. 'Di ba? Hindi ko alam kung nang-iinis pa sila, kung namumusit sila sa MTRCB, na para bang ayan, hindi na kami lalapit sa cake. Sabihin pa niya, Ayon, tara, labas muna tayo. 'Di ba? Oo, nasa entertainment kayo, na nai-entertain yung mga tao, yung iba dinadaan na lang sa tawa. Kayo na ang humusga kung anong gusto nilang palabasin doon. Sa akin naman, don't get me wrong, nag-react lang ako doon sa video na napanood ko. Siyempre, pinapanood din namin after sa YouTube yung mga palabas.
Kaya hindi sila ngayon tumitigil ng pasaringan. Pagdating dito sa may Tape Bulaga, nagpasaring din si Isko. Binigyan lang naman ng meaning or parang acronym yung G sa Gedli ni Joey De Leon, ni Boss Joey, kilala nyo naman siya. Diba? Nanyo si Betong, tahimik. Meron bang bumabanat sa kanya ngayon? Wala. Kasi tahimik siya. Yung dalawa, si Isko at saka si Buboy. Kaya tuloy sila yung binabalikan. Naman. Pero syempre, talagang legit Dabarkads po ako. Since 1979. Pero hindi naman sinasabi lahat ng ginagawa nila ng Showtime mali. Masaya sila eh. Actually po si Vice Ganda gustong-gusto ko nun. Yung panggabi niyang nun, napalabas. Pinapanood ko yun. Anong oras sa tatapos na 11:00. Mas maganda nga kung yung 8 Showtime, ilagay nila sa gabi. Gising pa yung mga matatanda, tulog na yung mga bata. It's Showtime talaga. Show. Bahala kayo kung anong gusto nyong i-show. Diba? Wag na kayo makipagbakbakan dito sa dalawang noontime show. Ang sabi nga ng Boss Joey kalaban namin ngayon ang aming sariling show. Which is totoo naman na iba nga lang yung mga host. Nakakalungkot, di ba? Kasi lahat sila yung nahangaan natin, sila yung larawan ng pagpapasaya sa atin pagdating ng show nila, nagpapasaringan sila, nagpaparingganan. Yung isa naman kasi kapag hindi nyo ginalaw si Boss Joey, hindi yan gagalaw, hindi magsasalita yan. Magsasalita man yan, malaman. Diba? Well, yung sa akin naman po, yun po ay sarili kong opinion na sana wag na lang nilang palakihin, mag-entertain na lang sila ng tao kung kaya nilang pasayahin na wala nang pinariringgan, wala nang pinapasaringan. Ang tanong ko lang kung hindi si Madam Lala Soto ang nakaupo sa MTRCB, meron kayang ganyan? Ang dating senador, syempre, iba yung dating. Diba? Na pasaringan o na para bang dahil anak ni Tito Sen, si Lala, masyadong big deal. Dati naman kasi walang ganyan di ba? Mula nung, siyempre, si Lala Soto yan, anak ng Tito Sen, di ba? Kaya, kung ano yung opinion ko, yun. May sarili kayong opinion, yun. So, hanggang doon na lang muna tayo at maraming salamat po. Huwag kalimutan, mag-subscribe. Bye!